Ang koral ng baboy. Maraming taon na ang nakalipas, nakatira ako sa tapat ng isang babuyan sa Haiku, sa Maui. Karaniwan, hindi namin naaamoy ang mabahong putik na puno ng dumi na siyang palikuran, sahig, higaan at lugar ng libangan ng mga 50 malalaking baboy. Dahil tinatangay ng hangin galing sa dagat ang mabahong singaw ng kanilang pamumuhay na sumisingaw mula sa malaking kulungang kinaroroonan nila. Paminsan-minsan nagbabago ang ihip ng hangin at ang mainit, mahalumigmig na hangin mula sa timog ay sumisipsip sa nakapangingilabot na amoy na naipon sa maraming taon ng dumi ng baboy. Dinadala nito ang amoy sa kabila ng kalsada at binabaha ang aming pandama ng baho na wala kaming takas. Ang mga baboy ay may lubos na maunlad na pang-amoy, ngunit nasisiyahan pa rin silang amuyin at kainin ang dumi at bulok na pagkain. Ang nilalang na nasa loob ng katawang baboy ay hindi naiiba sa nilalang na nasa loob ng katawan ng tao, ayon sa kani-kanilang mga pagnanasa, pagkakapit, bunga ng karma at kamalayan. Inilalagay ang bawat isa sa isang partikular na katawan upang matugunan ang mga kalagayang ito. Ang bawat isa ay napipilitang kumilos ayon sa mga batas ng material na kalikasan at ayon sa likas na katangian ng nilalang na kanilang sinasapian, at pareho nilang iniisip na sila ay masaya. Kaya ang nilalang na nasa katawan ng baboy ay nasisiyahan sa mga bagay na nagbibigay lugod sa kanyang mga pandama bilang baboy. Gayon din, ang nilalang na nasa katawan ng tao ay nasisiyahan sa mga bagay na kaayon ng kanyang mga pandama bilang tao. Pareho silang kumakain, natutulog, nakikipagtalik at nagtatanggol sa sarili ayon sa kanilang likas na katangian at sa magkaibang kalagayan. May isang sinaunang kasaysayan na magpapaunawa pa rito. Ang material na universo ay nahahati sa 3 sistema ng mga planeta, mataas, gitna at mababa. At ang mga nilalang ay binibigyan ng angkop na mga katawan upang mabuhay sa bawat sistema. Ang mundo ay nasa gitnang antas ng mga planetang ito. Ang mga makalangit na o celestial na planeta ay nasa mas mataas na antas, at ang mga nilalang na hari ng mga ito ay tinatawag na Indra. Minsan, siya ay naka-offend sa isang makapangyarihang katauhan at isinumpang isilang bilang isang baboy sa mundo. Dahil kailangan niyang akuin din ang likas na ugali ng isang baboy, nakalimutan niya ang kanyang dating kalagayan bilang hari ng mga makalangit na planeta, pati na ang kanyang marangya at kasiyasiyang pamumuhay. Nang siya'y tinatawag pabalik sa kanyang dating posisyon, tumanggi siya dahil lubos na nabalot na siya ng likas ng pag-iisip ng baboy. Hindi niya gustong iwan ang kanyang mga biik. Nasiyahan sa kanyang buhay bilang hayop at wala nang anumang alaala ng nakaraan. Dahil kailangan siyang ibalik sa kanyang dating tungkulin, pinatay ang kanyang katawang baboy at siya ay bumalik bilang Indra. Nabigla siya sa kapangyarihan ng mapanlinlang na enerhiya ng material na kalikasan na naglalagay sa lahat ng nilalang sa kamalayang ang kamangmangan ay kaligayahan.
o ignorance is bliss. Ngunit kahit ang kanyang pag-iral bilang Indra, hari ng langit, ay isang halimbawa rin ng ang kamangmangan ay kaligayahan. Dahil bagaman tinatamasa niya ang sukdulang kasiyahan ng material na buhay, nananatili pa rin siyang nakagapos dito. Ang nilalang na nasa katawan ng baboy at ang nilalang na nasa katawan ng isang demigod ay kapwa hindi makakahanap ng tunay na kaligayahan sa material na dimension. Ang mahirap, ang mayaman, ang tanyag, ang kilabot, ang mabuti, ang masama, ang mangmang, at ang matalino, lahat ay gumagapang sa putik ng material na pag-iral, nilulunod ng kaligayahan ng kamangmangan. Ang katotohanan ay kabaliktaran ng ang kamangmangan ay kaligayahan. Tulad ng kabaliktaran ng dilim ay liwanag. Hindi maaaring umiral ang kamangmangan sa harap ng katotohanan. Gaya ng hindi maaaring manatili ang dilim kapag naroroon ang liwanag. Papayagan ba nating makapasok sa silid operasyon o sa first class cabin ng isang biyahe na 10 oras ang isang mabahong baboy na nababalot ng putik at dumi? Nakakatawa, hindi ba? Ngunit mas nakakatawa pa ang isipin na ang isang nilalang na nababalot ng maruming putik ng ang kamangmangan ay kaligayahan na kinabibilangan ng kasakiman, inggit, pagnanasa, galit at puot ay maaring basta-basta na lamang makapasok sa espiritual na dimension ng walang hanggan, karunungan at pag-ibig. Ang transcendental na tunog o banal na pagbigkas ang nagbabalik sa nilalang sa kanyang orihinal at dalisay na kamalayan ng pag-ibig, malaya sa lahat ng material na takip. Ang kaliwanagan o ang pag-alis mula sa dilim ng kamangmangan tungo sa liwanag ng ganap na katotohanan ay isang unti-unting proseso na nagsisimula sa pakikinig sa banal na tunog. Si Indra ay nakabalik sa kanyang tahanan at buhay sa mataas na makalangit na planeta. Tayo rin ay maaring makabalik sa ating tunay na tahanan at buhay sa tunay na daigdig, sapagkat dito tayo ay namumuhay lamang sa refleksyon ng mundong iyon, ang koral ng baboy ng material na buhay. Haribol.